Tignan mo, gaganda ng ano nung talbos ng ampalaya. Kaya minsan sa pinagtataka sila. Kasi nag-adapt ako ng sariling technique plus yung sa Pilipinas sa pagtatalbos. So mix ko yung system pati sa fertilization. Mas maganda kinalabasan. Oo. Pero you spend more money, di ba? Sa pag-aalaga. Pero okay lang kasi part of your hobby, di ba? Mas maganda yung mas gusto ko, mas maganda yung tsura ng gulay ko. Ikaw na, di ba? Iba yung dito. Alam mo, iba yung nagtatanim ka na gusto mo lang kumita. Kaysa dun sa nagtatanim ka na gusto mo maganda rin yung tanim mo. Oo. At the same time kumikita ka, di ba? Mayroon ka bang naging strategy kuya every cropping ay mayroon kang tawag nun yung Every year may improvement. Usually. Techniques yung ini-improve mo pa rin. Usually, for example, itong ampalaya, no, kung saan ako nagtatanim, hindi naman nagagalaw ng todo yung lupa yan pag inararo eh. Araruhin lang yan, dyan lang din eh. So, kung ano yung ngayon, nandyan yan, next year ang tanim ko dyan, sitaw. Okay, alternate yung yung hindi sitaw, parati siya. Kasi mataba na yung lupa eh. Dahil yung sitaw is, di ba? Nagpapataba siya ng lupa. Lalo na after niyang tanggalin siya doon. Kasi yung nitrogen fixing siya, di ba? So, binabalik niya yung lahat ng energy sa lupa. So, yung next na itatanim mo doon, mas mataba. Okay. Sa usual. Yan, last year, sitaw, puro sitaw yan nandyan. Dito yung palaya. Bale, experiment yung kung paano mo pa ma-improve. Meron ding encounter na gano'n kuya. Usually, number one na gawin mo is ano eh, sa akin Yun. sa type ng seeds. Type ng tanim. Kasi hindi lahat adapted sa klima mo eh. Kung saan ka nagtatanim eh. Di ba? So yun ang number one na titignan. Kaya taon-taon meron akong mga tinetest. Alam ni PJ, test ito brad. Sinusulat niya. May libro siya ng ano. Mas matindi pa sa technician si kuya. May libro siya ng every year kung anong sakit lumapo, anong klaseng para ma-resolve yung problem. Saan nakakagawa nun? Hindi kasi nakapag ako dati sa horticultural seminar. Sa ating number one na na-take ko dati. Horticulture. Horticulture ka ng nag-ano pa Seminar lang. Okay. 2 months. Seminar. Wow. Ganito naka-impact yung seminar nyo noon. Tapos mix lang ng experience. Yung boss ko, ako ang pinapadala lagi sa mga sa representative. Ako lagi pinapadala basta may mga workshop o ng video o mga ganon, mga tawag dito. Anong term nila sa Italiano? Gatherings, parang gano'n. Hindi, meron pa sa atin yung kurso, formazione, mga ganon. Ako ang pinapadala Edi, ayun ang kinakalabasan. Parang training din yun mga training. Trainings ikaw yung representative kuya. Yung sa ampalaya kuya, maano tayo? Nagtatapping ka din ba? O hinahayaan mong natural na lumalago yung Alin? Yung sa ampalaya. Anong tapping? Yung pag lumaki, tatanggal mo ng yung talbos o hindi na? Yun yung technique na ginagawa ko sa pagtatalbos. Number one yun. Pero hindi ako nag-exaggerate katulad ng ginagawa sa Pilipinas. May bilang yun sa daon pati. Tanggal lahat. Sa Pilipinas ang ginagawa na isa lang Ako hindi. Pag komportable ka sa lupa mo, alam mo na kaya ng ibigay sustansya na kaya. Hinaya mo na siya. Mo. Okay. So mamili ka. So depende dun sa ginagawa ko, nagtataka sila, bakit may bunga yung palaya mo? Ba't may bunga yung sa baba? Bakit hindi lang sa baba. Yung binibigay ko na talbos may bunga. Kasi tinanggal ko yon. Dahil pinagbibigyan ko yung isang tangkay na umakyat, nakita ko 10 yung bunga. Yung pinamigay ko 2 lang ang bunga. Na yun ang binebenta ko na. Yun yung pruning mo. Gabi to. Pruning muna na yun. Pruning harvest. Tapos ang benefits pa yun doon sa laman. Doon sa laman na talaga. Mas marami akong harvestin kasi tinatanggal ko na yung inutil na sanga Di ba? Kahit may bunga yun. Kahit may bunga yun, sinasacrifice ko yun. 2 lang ang bunga mo. Bakit kita iiwan yung katabi mo 10? O yung 10 iiwan ko, tatanggalin ko siya. Yung 2 lang ang bunga. Di ba? Galing. Yung talbos minsan, yung bunga ganyan kalaki
Alas pwede mo nang iprito. Hindi kailangan talaga ng tapping at proning mo dyan sa mamimili Number ka. 1 yan kasi hindi siya magbe-benefit yung halaman eh. At saka long term, mas matagal yung harvest mo. Di ba? Kesa dun sa dataw nga ako dati, maraming nag-ano sa akin, nung una, ba't ka nagtatalbos? Nako, baka Hindi nila alam kasi. baraniw yan, baka mag-ano yan. Mga term nila eh. Tsaka kakauntian mo, ganyan. Ay, Hindi naku, maging dilalaki. Yun yung mga negative na Ay, nila. kanya-kanyang trip lang yan. Sa kanila. Walang lang magawa. Oo. Experiencado si Kuya. Wala. Hindi pa naikot yung kabila. Yung nga, dito pa lang tayo eh. Palanta. The True Gardener, Kuya Lester ng Salerno. Yan, nakapanayam natin. Experience at yung application. Dito tayo sa Ampalaya ngayon. Grabe, amaze na amaze ako. Organic farming. Walang edit, wala ding chemical na ginagamit. Talagang environment friendly and very effective. Yung kanyang yung kanyang technique. Intercropping, iba't ibang vegetables. Kung sa isang row ay isang ampalaya, sa susunod kamote, sa susunod naman ay malunggay, sa susunod na row sili na panigang, sa susunod na row mayroon kang sitaw, sa susunod na row mayroon kang okra at iba pa. Grabe, ito na yung parang demo farm na napuntahan ko at nakita ever since na ako nag-aral. And truly very successful yung kanyang paghahalaman. Meron din siyang kangkong. Kasi dito in-apply niya lahat ng kanyang inaral personally at siya talaga siya. Bibigay panahon, nagre-research. And yun yung pinakamaganda na dapat gawin natin na nagtatanim. Hindi lang yung kumita ka at gumanda yung halaman mo, stop. No, that's a wrong technique, style ng farming mo. Dapat mayroon kang improvement, mayroon kang technique na i-improve. Sabi nga kanina, every season dapat mayroon kang sa iba't ibang technique. Yun sa intercropping niya, sabi niya kanina na yung ampalaya, yung kung saan niya tinanim yung ampalaya, sa susunod hindi na yung ampalaya, ibang crop naman. Sample yung sabi niya, yung sa ampalaya ay papalitan ng sitaw. Very effective at napakagandang practice niya. Talagang speechless ako. Ito, mayroon din siyang kalabasa. Kuya Lester, amazed, very amazed yung Kaya I encourage na yung mga mahilig maghalaman sa mga garden, sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, kailangan mo nating mag-research, ma-improve ang ating technique sa ating paghahalaman para madaming ma-produce na crops, and parating magbasa ng mga pamphlets, materials, manood ng agricultural television or ano pang sources ng maka-upgrade sa ating paghahalaman. Sabi niya kanina, kung di ako nagkakamali is 90 kilos ba, PJ? 120 kilos per week. Per week po yun yung harvest niya. Kilos po ang pinag-uusapan. Grabe. Kaya si Kuya Lester, kung ako yung magbibigay ng sa kanya, kung ako ay hurado, genius siya dahil wala siyang kaalaman na background sa halaman, ngunit andun yung passionate niya, very passionate niya yung paghalaman. Kaya yun, yung passion niya naging root, naging fuel na para i-build at i-process niya yung sarili niya na dapat kong i-improve yung mga hindi ko alam, dapat tuklasin ko yung mga bagong techniques
at kung paano pa mapalago yung halaman, which is yung napakaganda yung kanyang sinabi. And then yung ano dito, talagang pausok lang, grabe. Tignan nyo to, pausok yung ampalaya.